Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa DERS 2.0, panibagong balitaktakan na naman ang ating pag-uusapan ngayong araw at isa na nga sa main topic natin ay tungkol sa kinapanglumo na balita ng mga legit Dabarkads, lalo na po ang TBJ, mga hosts at staff. Ang iba naman na supporters ng Itbulaga ay nagagalit na din po. Mamaya tatalakayin natin yan dahil kahit sino, panghihinaan po pag nalaman ito. Nagpapakapagod kayo sa isang show tapos may malalaman kayong ganito? Naku, mamaya pag-uusapan natin yan. At bukod pa nga dyan at di pag-uusapan ng tungkol sa isang host ng Itbulaga na kung saan ay nagbigay na po ng statement kung kailan siya magbabalik sa Itbulaga. Kahapon kasi, pumutok ang balitang marahil nag-resign na daw itong host na to, pero itong ilalabas nating balita ay kakatuwa ninyong lahat dahil nilinaw na po ang lahat ng haka-haka tungkol sa mga nagsisirculate sa mga social media platform para nang sa ganon mapanatagpo kayong lahat. Pero bago natin simulan ng balitaktakan na yan, nais ko lang ibahagi sa inyo na itong si Procnoy pala ay hindi pa din po tumitigil sa pagpo-post ng unverified na ratings mula umano sa Kantar. Kung inyong matatandaan na call out na po ito ng kapatid insider sa ginagawa niyang ka-fake newsan. Tumigil siya ilang araw and then bumalik ulit katulad ngayong araw. Naglaylo lang siya tapos balik ulit. Sinabi na ngang unverified ang mga pinagpo-post niya, hindi pa din si Procnoy nagtatanda. Hindi siya takot makasuhan. Narito po ang katunayan na kung saan ay patuloy pa rin na nagpo-post itong si Procnoy. So tingnan nyo naman po yung ratings na binabalandra niya. Oh. Pinakamababa Itbulaga 10.6%, tapos pinakamataas 52.3% at ang pangalawa ay It's Showtime 37.1%. And then ito namang sumunod ay mababa na naman ang Itbulaga 15.6% at ang pinakamataas yung tahanang pinakamasaya na 44.8% daw at ang pangalawa 39.6%, 'di ba? So lagi po nilang binababa ang ratings ng Itbulaga. Pero ito namang mga ratings na to ay unverified po. So wala siyang kadala-dala, continue pa din yung ginagawa niyang pagkakalat ng unverified na ratings. Parehas sila ni Besh, no? Parehas po sila ni Besh ninyo. Magantay na lang tayo ng action sa kanila kasi hindi naman ura-urada makakasuhan yan. It takes time, ika nga po nila. Samantalang ang minahal nating programa ng ABS-CBN po ay maaring mapanood sa TV5, ang Pinoy Big Brother dahil umuugong ang mga bali-balita na ang PBB po ay ibabalik. Ngunit ang balitang kumakalat ay sa GMA umano ito mapapanood dahil sa magiging collaboration ng GMA at ABS-CBN na siyang mariinating tinututulan dahil maapektuhan po ang kontrata ng ABS-CBN sa TV5 for 5 years. Ang ABS-CBN po ang magsusupply ng mga content sa TV5 until 2028. Kaya kung sa GMA papalabas yung PBB, parang na-bypass po ang kontrata ng ABS-CBN sa TV5. And ayon nga po sa isang kapamilya page, saan mo gustong mapanood ang PBB. Alam naman natin na sa primetime block nilalagay ng ABS-CBN ang Pinoy Big Brother or PBB. Kung matutuloy ang isiniwalat ni Ogie Diaz sa collaboration ng ABS-CBN at GMA, maapektuhan ito sa 5 years or makakaapekto ito sa 5 years contract between ABS-CBN at TV5. Matatanda ang noong nakaraang taon, nagkasundo ang ABS-CBN at Kapatid Network para sa isang supply agreement. Sa ilalim ng kontrata, ang ABS-CBN ang gagawa ng contents para sa primetime block ng TV5 sa pagitan ng 8 p.m. to 10 p.m. or 10:45 p.m. Monday to Sunday. Sa TV5 lamang maaaring umere ang anumang contents na ilalagay sa primetime block bukod sa A2Z at Kapamilya Channel airing. Yung supply agreement sa pagitan ng ABS-CBN Corp and TV5 Network Inc. ay valid until 2028. So ayan po, napakalinaw po ng ating nabasa dito po sa isang ABS-CBN na fan page. Kaya naman natabayanan natin yan kasi malaking gulo yan pag nagkataon. Samantala pag-usapan naman natin ang tungkol kay Paolo Ballesteros na kung saan kahapon naging maingay ang pangalan niya dahil sa inakala ng iba na magre-resign na ito sa Itbulaga dahil ilang araw na nga naman po na ito hindi nakikita dyan sa noontime show ng TV5. Akala po ng iba may sakit, nag-resign, or nagluluksa pa din daw ba ito, pero ang totoo pala pong dahilan ay may proyekto pa pong ginagawa or tinatapos
si Paulo Ballesteros para po sa Drag Race Philippines po. Katunayan niyan, ito po ang naging statement ng kaanak ni Paulo Ballesteros kanina, closure sa issue at para malinaw na din po sa lahat ng mga haka-haka no, na siyang naglalabasan ngayon sa mundo po ng social media. So, kamusta na nga ba si Paulo Ballesteros? So, ayun dito, para sa mga question po kung kailan babalik ang artista sa EB as soon as matapos po ang project niya, babalik na po siya. Tapos sabi niya po dito, nakakamiss ka pa. And then may nireply po ito ni Chiki, na miss na rin po niya bumalik sa EB. So ayan, malinaw po yan sa oras na matapos na po ni Paulo Ballesteros ang project niyang para po sa Drag Race Philippines for August 2024, babalik agad siya sa Itbulaga kasi gusto na din niya pong makabalik sa EB dahil miss na niya ang kanyang mga legit Dabarkads na host. Pero ang kagandahan dito, agad binasag ng kaanak ni Paulo Ballesteros ang mga agam-agam ng supporters ni Paulo para hindi na kayo mag-alala pa at kung saan mapunta ang usaping hindi pagkakakita kay Paulo Ballesteros dyan sa Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa nakakapanglumo na balita na bumulabog or bumulaga sa lahat kanina na siyang naging dahilan ng panghihina po ng ilang mga legit Dabarkads kasi nga naman, ikaw staff ka or host ka. Ginagawa mo lahat para sa show tapos may malalaman kang mapait na pangyayari. Ito po ay nagugat sa siniwalat ni Tito Sen sa Itbulaga kanina na kung saan may sumasabotahe pala sa sugod barangay ni Mayor Jose Manalo. Sinisira po yung setup ng mga pupuntahan nilang barangay tapos sasabihin hindi daw tuloy. Siyempre, ang mga tao magpapanik po yan. Yung iba, hindi pupunta. Gayon nagpalista naman sila, di ba? Hindi lang pala ito sa Manila nangyayari, kundi sa mga probinsya din po. No, talagang desidido po ang kalaban na sila'y ibagsak itong Itbulaga. Ganyan sila kagigil sa TVJ show kasi nga naman, lamang na lamang ang Itbulaga sa kanila. Huwag po nating tangkilikin ang mga strategy ng kalaban. Kung may encounter po kayo na ganito, paka-report po ninyo sa TBJ na page or doon po kayo makipag-ugnayan or pwede rin po sa mga TBJ vlogger nang sa ganun ay malaman po natin kung ano po ba or kung sino ba yung mga nagpapakalat po ng mga ka-fake news na yan, sumasabotahe po sa sugod barangay ni Mayor Jose Manalo. Kasi hindi po natin yan ito-tolerate, no? Kasi nagtatrabaho at nagpapasaya lamang naman po ng tao ang Itbulaga, ang TBJ at ang Jowa Pau. Bakit may mga ganitong pananabotahe? 'Di ba? Ang goal naman ng mga show makapagpasaya lang, makapagbigay ng tulong, 'di ba? Dapat maging masaya din sila na maraming show ang nakakapagbigay ng saya at tulong. So wag na sanang gumawa pa po ng pananabotahe dahil hangad naman natin parehas ang makapagpasaya. 'Di ba? So sana wala na pong sabuhat-tahihan, okay? And paki-report na din yung mga ganitong klase po ng gawain.